Hindi ko namalayan ang paglipas ng panahon. Mga panahong katahimikan at kadiliman pa rin ang bumabalot sa aking paligid. Subalit, sa isang ingay pa rin ang aking naririnig. Iba't ibang boses, iba't ibang tunog, iba't ibang awitin, iba't ibang tinig. Hanggang sa muli, yumanig na naman ang aking kapaligid. Palakas na palakas! Nakakarinig naman ako ng takot. Isang nakabibinging sigaw ang aking naririnig. Ah! Nakakaramdam naman ako ng takot. Anong nangyayari? Eto na naman ako. Wala naman ako makapitan. Sa isang bahagi ng lugar na ito, may liwanag akong nakita. Tila kidlat sa una, parang nabutas na dingding. Unti-unting lumiwanag ang aking kapaligiran. Mapusyang na liwanag, subalit hindi nawala ang sigaw. Ilang sandali pa at wala na ako sa lugar ng kadiliman. Malinaw na ang tinig na aking narinig, subalit hindi ko maintindihan. Madam, hindi ko na kaya. Sa utal na salita ng babaeng iyon, kasama ang pag-iyak at pagtangis. Unti-unting naging madilim ang aking paligid, kasabay ng pagkawala ng aking pakiramdam at ang pagtigil ng aking isipan. Sa pagmulat ng aking mga mata, kapayapaan ang aking nadarama. Subalit, nakamasid sa isang babaeng nakaluhod, nakatitig sa sanggol na nasa loob ng kahon ng isang tambakan ng basura. Gusto kong lumapit, gusto kong magtanong, baka ito ng kasagutan. Subalit, nagmamadali siyang umalis. Unti-unti naging malinaw sa akin ang lahat. Hindi ko na kaya pagbagsdan pa aking sarili. Ano ang aking naging kasalanan? Kay lupit ng pangyayari. May umawak sa aking kamay at ngumiti siya sa akin. Isang babaeng anghel na kagaya ko. At tumalikod kami at tumungo patungo sa kaitaasan. Na, ay kagaya ko po.